Sa isang liblib na baryo sa Laguna, may isang lumang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Iyon ang bahay ni Lola Iska, isang matandang babae na sinasabing mangkukulam. Matagal na siyang pumanaw, pero hindi kailanman nilapitan muli ang bahay niya. Palaging sinasabi ng matatanda sa baryo, walang babalik sa bahay na yun sa gabi. Ngunit isang gabi ng undas, pinilit ni Clara, isang batang taga Maynila, na pasukin ang bahay. Curious siya. Gusto niyang malaman kung totoo ang mga kwento. 11:03 ng gabi. Habang hawak ang flashlight, pumasok si Clara sa lumang bahay. Amoy amag at bawat yapak ay may kasamang langit-ngit ng sahig. Nakabukas ang lumang radyo sa sala, pero wala namang kuryente. Tumunog ito ng pabulong. Bakit ka bumalik? Nanigas si Clara. Wala siyang sinabihan na pupunta siya roon at wala ring ibang tao sa bahay. 11:17 ng gabi. Habang paakyat siya sa hagdan, may narinig siyang mga yapak sa itaas. Mabigat. Mabagal. Parang may hinihila. Tiningnan niya ang paligid. Walang makitang anino. Pero ang mga yapak ay patuloy. Sa dulo ng pasilyo sa itaas, may isang pinto na bahagyang nakabukas. Lumalabas ang mahinang ilaw mula roon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang antigong salamin. Sa salamin, nakita niya ang sarili at isang matandang babae sa likod niya. Puti ang mata, duguan ang bibig, at pabulong na nagsabi, "Ako ang bumubulong sa'yo, mula pa noon." Sumigaw si Clara. Tumakbo siya pababa, pero tila walang katapusan ng hagdan. Bumalik siya sa sala, pero hindi na iyon ang parehong sala. Puno ng kandila. May nakapintang bilog sa sahig. At sa gitna, may lumang larawan ng isang batang babae. Kamukha niya. Sa likod ng larawan, may nakasulat, "Clara Iska, anak ng mangkukulam. Huwag hayaang makaalis." Hanggang ngayon, sinasabi ng mga taga-baryo, kapag gabi ng undas at dumaan ka sa tapat ng bahay ni Lola Iska, may maririnig kang tawa ng bata at bulong mula sa dilim